More than 600 years ago, hindi pa parte ng Japan ang kinikilala ngayon na Okinawa. Pinamumunuan pa to noon ng 3 hari. Ryukyu Islands pa ang dating tawag sa Okinawa. Sa Hilaga, matatagpuan ang pinakamalaking kaharian, ang Hokuzan. Ang kaharian naman ng Chuzan ay nasa gitnang bahagi habang ang kaharian ng Nanzan ang nasa timog. Tanging ang Hokuzan lamang ang malayang nakikipagkalakal sa China noon. Pero may ibang balak ang hari ng Chuzan na si Shohashi dahil sa kanyang galing bilang mandirigma at diplomatiko. Napabagsak niya ang 2 pang kaharian at pinamunuan ng buong Okinawa. Ito ang kasaysayan ng Okinawa, ang mga kaharian at mga haring humubog sa mga islang bahagi ngayon ng bansang Hapon. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Fan ba kayo ng mga castle? Well, you'd love to be around during 11th century sa Okinawa. Tinuguriang itong Gusuku period o Castle period, kung saan nagsimulang magsulputan ng iba't ibang kastilyo sa iba't ibang parte ng bansa. I will fight everyone here. Oh, sorry. This is my castle. Isa na nga riyan ang Nanjikin Castle na itinayo noong 1200s. Ito ang nagsilbing tirahan ng hari ng Hozukan na namumuno sa hilagang bahagi ng Okinawa. Sa ngayon, ang bakod o castle walls na lang ang tanging makikita matapos itong masira at masunog noong 1609 nang sakupin ng Ryukyu Islands o Okinawa ng mga Hapon. Tama ang narinig nyo mga biyero. Ulitin ko lang ha, noong unang panahon, hindi pa bahagi ng Japan ang Okinawa. Para sa isang napakalaking kaharian, kapansin-pansin ang makipot nitong gate o pinto. Ito raw ang pinakaprotektadong parte ng Nanjikin Castle. Dito rin daw naganap ang pinakamadugong labanan sa pagitan ng hari ng Hozukan at hari ng Chuzan. Para itong Intramuros ng Pilipinas dahil ito ang nagsilbing sentro ng pamunuan ng hari. Sa loob din nito, makikita ang ilang mga utaki o sacred places. Tulad na lang ng Uchibaru Ground. Dito raw dati nakatayo ang living quarters of the ladies of the court at pinaniniwala ang isa sa pinakasagradong lugar ng kaharian. Ang Gusuku o main fortress o tirahan daw ng hari ay dito naman nakatayo noon. Alright, yung nakikita natin ngayon ay ward na pangalan ay sinabi nila, pininiwalaan daw na yung mga close subjects or yung mga, I guess, tauhan na very close sa king, dyan nakatira dati. Tao po! Paano ba sa Chinese? Ay, Chinese. Paano ba sa Japanese? Hakone. Ano ne? Isa rin sa pinupuntahan ng mga turista dito ay ang magandang view ng East China Sea na kitang-kita pa rin kahit medyo masama ang panahon. Madalas din itong puntahan ng locals dahil itinuturing nilang itong sacred place o lugar kung saan maaring magdasal. Para mas makilala natin ang isang lugar, magandang balikan ng naging kasaysayan nito.
Kakaibang biyahe ito dahil alamin natin ang pinagmulan ng Okinawa Prefecture. Isa sa mga lugar na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng Okinawa, ang Shuri Castle. Medyo mahabang lakaran nito mga biyahero, kaya pinahinay lang. So nandito tayo ngayon sa Shuri Castle. Shuriho Castle. Dito nag-apologize mga tao. I'm so Shuri. I'm so Shuri. I'm so Shuri. Noong mga unang panahon ng Okinawa, man, they really love their gates. Pero syempre, may mga silbi ito para sa kanilang kaharian. そうですね。これは時代に Each gate was built in different period, so the inner gate was built the oldest, and the very first gate was the last gate that was built. Gumanda na yung Intramuros, no? Ang unang gate ng ating dinaanan, ang Shureimon Gate. Sa itaas nakasulat ang katagang Shurei no Kuni o The Land of Propriety. Ang Kankaimon Gate naman ay itinayo para sa mga bisita ng kastilyo tulad ng mga Saposhi o Chinese Investors Envoys. Sunod ang Zuisenmon Gate na ang ibig sabihin ay a splendid and auspicious spring dahil dating may bukal sa harap nito. At bago makarating sa mismong Shuri Castle, dadaan ka sa Hushinmon Gate, ang huling gate leading to the Una o Plaza. Sino mag-aakala na magkakaroon ng iba't ibang halaga ang mga gate na to, no? Hindi nyo lang alam. Meron kaming international pass. Kahit saan pwede. Kahit NBA game, soccer game, anywhere in the world. Papakita lang namin to. Yes! So isipin nyo mga biyahero, for 450 years, separate yung Okinawa from Japan. And nung 450 years na yon, ito yung kanilang kaharian. Big. Kagaya rin ng ibang kastilyo, ang Lookout Tower o tinatawag nilang Iri no Azana. Dito kitang-kita ang Naha City at ang mga kalapit na isla. Like any other place, parang sarap talaga puntahan yung highest point ng isang lugar. Now, nandito tayo ngayon sa highest point ng Shuri Castle. From here, this is definitely a clear view of the ocean. That's the East China Sea. And as you can see here in the diagram, pinapakita kong sa inyo mga known places or famous places near the area. You've got your, well, Naha City Hospital. For them, of course, that's very important. You have your government complex. Nandyan din yung Ohashi Bridge. Nandun yung airport domestic na pinaglandingan natin kahapon. Ang ganda ng view. Perfect pang selfie, no? Pero noong panahon ni Haring Sho, kitang-kita mula rito ang sino mang papalapit sa kanyang kaharian. Perfect para sa kanilang depensa. Isang mayamang kasaysayan na nag-iwan ng magagandang bakas para sa susunod na henerasyon. Paano nga ba ito mapapanatili sa makabagong panahon? Yan ang susunod kong ipapakita sa inyo mga biyero. Kaya samahin niyo ako sa isang kakaibang theme park. At makalumang sayaw sa makabagong tugtugin. Abangan! Ano? Sama ka sa biyahe ko?
Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para makilala ko pa ng husto ang mga taga-Okinawa, binisita ko ang kakaiba nilang theme park, ang Okinawa World. Walang naglalakihang rides o mga palaro rito, biyaheros. Pupunta kayo rito para ma-experience ang kultura at kasaysayan ng Okinawa. Gusto niyo bang makita ang itsura ng mga hari at reyna noong unang panahon? Magpunta lang sa kubo na to and play dress up. Okay. Black and gold? Okay. Maaring mamili mula sa samut-saring uri ng kimonos para sa mga babae at mga lalaki. At sa isang idlap, isa na akong hari! Is there a pose? Like this? Oh, like this. Like this. Okay. Sobrang ang daming turista. Biglang sobrang haba ng pila pero ang bilis ng transition nila. Ganun yung naramdaman ko na parang gusto mo? Gusto magsuot ng ano? Huh? Ito, pasok ka dito. Pose. Get out. Just kidding. But it's cool, di ba? At least pipili ka kung anong damit na pwedeng suotin. Well, for me, I chose black and gold because that's how I roll. Black and gold. Yeah. Kung ako ang hari, ito naman ang reyna ko. Isa rin sa pinagmamalaki ng Okinawa ang mga handmade glass products. Pwede ka ritong bumili. O pwede kang gumawa sa kanilang workshop. Pero bago ang lahat, kailangan mo muna magsuot ng protective gear. Matapos ipunin ang lusaw na glass sa isang blowpipe mula sa oven, kailangan itong hipan habang nakalagay sa isang molde para maging hugis baso. Sasabi ko lang magaling yung sistema nila para sa mga turista. Step-by-step process. Tapos, kailangan naman itong butasin o lagyan ng opening para maging ganap na baso. Apparently, mali yung first try ko. At marunong sila mag-English ng one more. Hopefully, hindi nila sabihin niya. Hopefully, sabihin nila, very good. Close? Close? Open! Okay? Okay. Finish? Picture. Okay. Feeling ko nanalo ako ng Miss Universe. Pero sadly, hindi ko pa maiuuwi ang aking crown, baso, dahil kailangan pa tong unti-unting palamigin para maging mas matibay. Pero kahit na wala pa ang aking baso, walang makakapigil sa aking bumisita dito sa kanilang local beer cafe kung saan maaring matikman ang Okinawa craft beer. Under the management of a local beer brewer, Nanto Brewery, ang Nihede beer ay maaring matikman dito sa Okinawa World. Ang pangalan daw na Nihede beer ay mula sa ekspresyon na Nihei Debiru, na ang ibig sabihin ay thank you. What's a trip out of the country kung hindi nyo susubukan yung kanilang local beer? Hello, kahit naka-diet ako. Trabaho, wala akong magagawa. Kapag sasabihin ko sa inyo kung anong lasa nito, at i-detail ko kung happy ba siya, kung mataas yung malt content, kung baka magkaroon pa ako ng alcoholic show. So, sabihin ko na lang, cheers. Cheers. Inom ka din.
Award-winning ang beer na to, mga bihero. Naiuwi nito ang silver mula sa World Beer Cup noong 2006. Ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo sa contest na ito ang Okinawa. As if ako lang mag-isa iinom ng beer. Siyempre kasama ko yung tropa. Kampay! Kampay. Beer at soy sauce, tinitira niyan. Beer at soy sauce, walang gulay. Kasama rin sa Okinawa World ang caving. Wait, sorry, what? Caving? Bah! Teka, papuntang kuweba ba talaga to? So mga biyero, this might not be the biggest cave na sinubukan natin dito sa biyahe ni Drew, no? But one thing's for sure, ito siguro yung pinaka malinis, protektado, at the same time modern. Why? Ginawa nila para hindi mahawakan or para maprotektahan yung mga stalactites at stalagmites. Kasi yun naman talaga yung yaman ng mga caves, di ba? Naggumawa sila ng man-made walkway. But if I'm comparing this cave to the caves back home, diba usually, syempre, well, okay rin naman yun eh. Medyo rough feel, no? Medyo aapa ka dun sa muddy parts, doon ka talaga sa cave. Okay din yun. Pero at the same time, medyo kahit paano, because of our footprint, nasisira din unti-unti. Nahawakan ng mga tao yung stalagmites, stalactites, so hindi na sila lumalaki. Dito, may sariling walkway. 5 minutes lang, nandito ka na kagad sa baba. You don't have to wear any helmets or any protective gear. And as you can see, yung kanilang stalactites at stalagmites ay mahahaba. Sabihin nun, yung siya nawak. Ang isang difference din ang nakikita ko or nararamdaman ko as compared to the caves back home. The caves back home, mas malamig. Parang dito mas mainit. Or baka dahil malamig lang talaga yung temperatura sa labas. Yeah, I guess that's it. $300,000 years old na raw ang kuwebang to. Pero nadiskubre lang ito nung panahon lang ng Amerikano. Isa ito sa pinakamalaking cave system sa Japan na may habang 5,000 meters. Ito rin ang may pinakamaraming stalactites. Sa ngayon, 890 meters lang ang maaring puntahan sa loob. Ang remaining area ng kuweba ay sarado dahil pinag-aaralan pa to ng mga eksperto. Isa rin sa main attraction dito ay ang Aisa Dance Performance. Isang Buddhist prayer dance ang Aisa Dance na ginagawa para ihatid ang mga yumaong ninuno sa kabilang buhay. Tatlong klase ng tambol ang ginagamit sa Aisa Dance. Ang Ufudiku, ang pinakamalaking tambol, ang Shimediku, ay maliit na lace drum, at ang Paarangku naman ay ang pinakamanipis na tambol na sa isang bahagi lang maaring paluin. Maliban sa pagpalo sa tambol ayon sa tugtog, dapat ay sumasayaw din ang drummers. Down, please. Sit down. Hi. Hi. Now it's time to act like a local. Kaya sinubukan ko rin ang Aisa drum and dance. Pero girls, easy lang ha. Let's go. Changka. 1, 2, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aba, di biro pumalo at sumayaw ha. Ichundo! Ichundo! I! Facundo! Facundo? Oh. No, not Facundo? Ah, Ichundo.
At kailangan with feelings din ang pagsigaw. Okay, mukhang pasado naman yata ako eh. Pero hindi daw sila naghahanap ng bagong member. So there goes my career as an entertainer in Japan. Okay? Okay. Dito sa Yotsutake, isang restaurant sa main street ng Naha City, maaring makapanood ng Aisa Dance while having your dinner. Ang Aisa Dance dito ay ginagawa kasabay ng traditional songs at modern songs. Bukod sa Aisa Dance, mapapanood din ang ibang classic Ryukyu dances. Ang mga sayaw na to ay maaari ring makita sa Lunar Obon Festival na ginaganap tuwing July 15. Ito ay 3-day holiday na ginagawa para gunitain ang mga namatay na ninuno. Ancestral worship. Halos lahat daw ng mga taga-Okinawa ay naniniwala rito. Katunayan, ito rin ang kinikilala nilang relihiyon. Pero ang mga ordinaryong tao, paano kaya ang buhay nila? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Okinawa means rope in the open sea dahil sa hugis ng islang ito. Okinawans o Ochinanchu o sea people ang tawag sa mga tao dito. Ryukyuan naman ang tawag sa salita nila pero karamihan naman ay nakakaintindi ng Japanese. So, let's talk Japanese. Hello! Konnichiwa! Thank you! Arigato! I'm sorry! Komenasai! Excuse me! Sumimasen? How much? Ikura desu ka? I'll take this. Kore kudasai. Where is the restroom or toilet? Toilet wa doku desu ka? Could you take a picture? Shashi onegai shimasu? Ayos. Ang Nakamura House ay isang bahay ng mayamang magsasaka o isang hasyendero sa atin. Pagpasok, agad sasalubong sa'yo ang courtyard. Dito rin makikita ang takakura o high storage kung saan iniimbak ang mga gamit, pangsaka at pati na ang mga ani. May 8 kwarto sa main house. Dito makikita ang mga guest room, dining room, kitchen at uruza o ang mga tulugan. Sa kanang bahagi naman makikita ang ashagi o annex na may 2 kwarto para sa mga lalaking anak at sa kanilang pamilya. Minsan ito rin ang ginagamit na kwarto para sa mga importanteng bisita. Simple at gawa sa kahoy ang buong bahay pero kapansin-pansin ng Okinawa traditional red tiles na ginamit sa bubong nito. Ito raw ay simbolo ng katayuan ng pamilya sa lipunan. Dito sa Sefa Utaki, may ilang sacred places o utaki kung saan ang maaaring sumambalang noon ay ang royal families ng Ryukyu Kingdom. Now, there are different utakis dito sa Okinawa, and apparently, yung Shuri Castle na pinuntahan natin ay one of them.
And I think yung sinasabi rin ng ating tour guide ay yung religious part of Okinawa and yung government ay closely related at malakas yung bond and ties. Ayon sa isang alamat, isang diyosa ang dumating sa isla ng Kudaka at mula noon, nilikha niya ang isla ng Ryukyu Kingdom o Okinawa. Siya rin daw ang lumikha ng Sefa Otaki bilang lugar ng pagsamba. Noon, tanging mga babae lamang ang maaaring pumasok sa lugar na to. Sa pagpasok sa Otaki, kailangan magbow at magbigay galang. Dito sa Ufugui o Hall, ginaganap ang Aurauri o ang pagtatakda sa pinakamataas na babaeng pari mula sa angkan ng royal family. Kadalasan ito ay ang babaeng kapatid ng hari. Priestess o mga babae ang karaniwang pari noon dahil naniniwala ang mga hari na sila lang ang may kakayahang makipag-usap sa mga Diyos. Sila rin ang nagsilbing pangunahing tagapayo ng mga hari. Sa Yuinchi o kusina naman dinadala at binabasbasan ng mga pagkain na inaangkat ng kaharian mula sa ibang bansa. Medyo binadluck kami sa masamang panahon lang, pero if ever the weather clears up, I'm sure sobrang ganda nitong lugar na to. I mean, might be a really perfect place for worship. That's why they made it a very, very sacred place. Sa dulo, may dalawang malaking bato na magkasandal at may triangular tunnel sa gitna. Ito raw ang pinakasagradong altar o sanggi ng Otaki. Okay. Nasilip na natin kung paano mamuhay ang mga Diyos at hari ng Okinawa. Goat sashimi. At hindi greatest of all time, no? Goat as in totoong goat. Ano? Sama ka sa biyahe ko? Ano? Sama ka sa biyahe ko? Para mas makilala pa ang Okinawans, binisita namin ang kusina ng probinsya, ang Makishi Public Market. Dito mo raw kasi makikita ang iba't ibang local food, mga gulay, prutas, iba't ibang isda, karne at iba pang produkto ng Okinawa. World War II pa raw nagsimula ang palengking ito. Matapos ang giyera, nagsimulang magtipon-tipon ng mga tao dito para mga lakal ng kanilang produkto. Hanggang sa lumaki na ito ng lumaki. Noong 1950, opisyal na ginawang palengke ang lugar na to. At ngayon, hindi lang ito sikat sa locals, naging sikat na rin itong tourist attraction. So ito yung kanilang palengke. Sa sobrang linis ng kanilang palengke, tingnan niyo yung floor. Palengke natin, basa na, madumi. Ito, napakalinis talaga ng mga Hapon. Kung sa atin walang patapon pagdating sa baboy, di ba? Dito sa Japan, very careful sila kung ano yung parts na pwede nilang i-offer o ibenta. Pero, pagdating sa pig face, dito lang sa buong Japan na pwedeng bumili. At ang ganda pa ng presentation nila. Talagang shape ng mukha ng baboy. Dahil, well, yun nga kasi talaga mukha ng baboy. Tenga. Siyempre, yung pang mata. Yan. So different flavors, may smoked, I guess may something spicy dahil nakikita mo na yung red chili flakes dito. So initially nga kanina pagdaan ko, sabi ko, yung galing naman nun. Ginagawa nilang mukha ng baboy, siguro mukha ng baboy yan. Pero mukha talaga ng baboy. Anyway. Okay, so ang estilo dito, sa kanilang wet market ay order ka. Tapos nun, parang dampa natin, sa second floor, pwede ka magpaluto. Yung mga locals daw, mahilig silang mag-order dito ng mga hipon. Yung mga tiga Hong Kong daw, mahilig silang kumain ng
isda at papasashimi nila. Tayo, maghanap pa tayo. Good dog, good dog. Good for one person, and something shrimp, prawn. Cooking charges. Yes, One cook- people. one. 500 yan. 500. Why yang ga? Hi. Crab? Okay, crab. Chanchon chow. Stir fry. Hi, hi. Ato, iya. And Fish. fish? Kurugay ka na. Hafu sashimi. Parrot fish. That's a parrot fish, yes. Hafu sashimi. Sashimi. Hafu sashimi. Okay, okay. Hafu Okinawa enshu. Oh, okay. Yun. Okay. Okay? So yun, kumuha siya ng klaseng isda, which I think is a parrot fish. Half ng crab, pati isang hipon. Ano, Okinawa doktok na taga. Ida. Pwede na. 3,700. 3,700. Okay. Okay. Hey. Iwan eh. Ay, tama. So ito, umabot ng 3,700 yen. Less than 1,500 pesos yon. Tapos ang plus cooking was around 200 pesos. 1,617. Apparently, meron na silang partner restaurant sa taas at sila na mismo yung dadala. Sabi ko, wala bang number na kukunin or stub? Hindi na. Photographic memory daw. Or should I say, photogenic. Sa itaas, magkakatabi rin ang mga restaurant na partner ng mga tindahan sa baba. At ang ating order, na-deliver na agad para lutuin. Style dump pa ito. The half or one side of the parrot fish na ginawang sashimi paired up with lato. Sarap daw yung lato nila dito. Yung isang side naman ng parrot fish ginawang sweet and sour, which is very Chinese style. Ang nakakatawa kasi, hindi ito mga Hapon, mga tiga Taiwan. Thank you. At yung ebi, which is prawn, ay inihaw lang nila. Ito naman, stir fry. Ating crab. Kailan ako makakain ng parrot fish? Usually, kasama ko to underwater kapag nagsascuba dive kami. Nakakain pala siya. Yun yung mahirap pag deep fry na, hindi mo talaga malalasahan yung totoong flavor ng kinakain mo dahil it's deep fried. Everything tastes the same if it's deep fried. Lalo na naglagay pa ng sweet and sour sauce. Akala ko garnish lang to. Yung pala, it's shredded radish. Para may konting sipa. May konting anghang din to kasama raw ng wasabi. Pero hindi kinakain yung wasabi. Pero, sige, bigyan na natin to. Pero maliban sa mga paluto, may sarili ring menu ang mga restaurant na to. Isang araw sa kanilang bestseller ay ang kanilang seafood sashimi boat na may salmon, tuna, parrotfish, swordfish, squid at octopus. Pero ang isang ito, hindi ko akalain na pwede rin palang isashimi ang kambing. Moment of truth. Sashimi. Not just any other sashimi. It's goat sashimi. At hindi greatest of all time, no? Goat, as in totoong goat. Maintindihan ang ginagawa nila sa buhay nila. Pinag-aaralan ko yung plato, sa totoo lang, naghahanap lang ko yung pinakamaliit. Mami? Ito na ba yung pinakamaliit? I'm guessing naglagay sila dito ng ginger para kahit pa paano mamask yung lansa. Tingnan natin. Yung amoy pa lang, alam mo na yung lansa.
siya. Oh, gets ko yun. Takot ako at first. Pero astig din siya. Medyo may konting tamis siya. Hindi ko lang alam dahil sa sauce. Pero I'm sure malaking tulong yung sauce. Pero yung lansa niya, hindi yung yung ganun. First time ko kasi kumain ng lambe. Alam ko, medyo gamey at alam ko yung lansa. Tapos talagang hindi na ako bumalik. Eto, parang subukan ko pa siya ng one more time. Pero that's it. At least susubukan ko. Yes! Tapos na! Parang kakaride ko lang ng roller coaster tapos nakababa. Yay! Ganon. Tapos ko na. Done deal. Check. Hipo na lang ako. Sa halagang 4,200 yen o around 2,100 pesos, may 4 na putahe ka na. Busog na niyan. Not bad at all. Kung tutusin, napakalapit ng Okinawa sa Pilipinas. Pero dahil walang direct flight from Manila to Okinawa, kasama ang ating official airline partner na Japan Airlines, kailangan muna nating lumipad mula Maynila patung Narita sa Tokyo. Matapos ang mahigit 4 oras mula International Airport, lilipat naman tayo sa kanilang domestic airport. From Narita to Okinawa, aabutin ulit ng halos 4 na oras. So basically, you have to allot 1 day for travel. Pagdating sa Okinawa, gabi na, pagod na, neme na muna biyeros. Para makilala ang isang tao o lugar, mabuti raw na alamin mo ang kanilang nakaraan dahil ang kanilang karanasan at mga pinagdaanan ang humubog sa kanila. Ang mga naiwang bakas ng lumipas sa panahon ay simbolo ng katapangan at pagpupursige ng ating mga ninuno. Ang mga bagay na to ay magsisilbing paalala at gabay sa ating hinaharap. Noong December 4, 2012, ang aming bayan ay nasalanta ng Typhoon Pablo. Para bang blessing in disguise. Experiencing any type of waterfall, hindi mo makakalimutan. It's gonna be there in your memory bank. Beautiful.